Alright, mga minamahal, yes, it's me again, Alicia nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. And for now, we're gonna talk about Regodon again sa Senado. Dito nga po sa ating bagong Senate President na si Tito Sotto. Na ang kesyo ang sabi, ang ipapalit daw po ay itong si Senator Alan Peter Cayetano, and nakakuha na daw po allegedly ng sapat na boto itong si Alan Peter Cayetano para maging panibagong Senate President ng Senado. Ngayon, okay, patulan natin ang fake news, kung totoo man yan or hindi. Kung totoo man yung chismis na yan, unang-unang ipo-point out natin bakit. Bakit gusto nyo agad palitan itong si Tito Sotto? Hindi pa nga siya nagsisimulang mag-imbestiga. 'Di ba? Nang hearing dito nga po sa Blue Ribbon Committee. So mapapaisip kayo, gusto ba nilang magkaroon ng control sa investigation? Tanong lang. Kasi can you imagine that? Lawyer ni Diskaya, si Samaniego, ini-reveal, 'di ba mga minamahal, na itong si Senator Rodante Marcoleta ang nag-utos na dapat ang sasabihin mo lang ay yung taong 2022 onwards, July. So doon pa lang mapapaisip tayo, 'di ba? Na if we will connect the dots, maybe gusto nilang magkaroon ng control sa investigation sa Blue Ribbon Committee. At the end of the day, meron silang gustong pagtakpan. Sino ang gusto nilang pagtakpan? Walang iba, kundi ang presidency ni former President Duterte. Very obvious. Very obvious. Napakadilulo ng mga DDS senador na to kung ganun ang gagawin nila. Like, hindi ba kayo nahihiya sa reputation ninyo? Tingnan ninyo yung House of Representatives. Sobrang consistent. Diba? Ng kanilang ratings, ng kanilang ginagawa, sobrang consistent rather than the Senate. Bakit? Kasi merong kaibigan sa Senado. Meron silang pinoprotektahan. Kaya we will say na bagsak ang reputation ng Senate ngayon. Kasi hindi sila maayos. Magulo sila. Diba? Anyway, what a circus, what a joke though. So ngayon, basahin natin itong tawag dito, mga minamahal. Okay, basahin natin itong sagot ni Tito Sotto. Sabi ni Tito Sotto, yan. Basahin natin, mga minamahal, Sotto pumalag sa balitang bagong liderato sa Senado. Very devious. Alright. Nagpasaring si Senate President Vicente Tito Sotto III laban sa kumakalat na balitang muli na namang magkakaroon ng palitan ng liderato sa Senado kahit isang linggo pa lamang mula nang maitalaga ang mga bagong leader. Rather than the control over the Senate Blue Ribbon Committee, I think they have, another reason. Pwedeng ipasok natin ang impeachment. Kasi nung Senate President, itong si Senate President Chis Escudero, iba ang naging ibig sabihin ng forthwith. Diba? Forthwith, dapat ikasa agad. Wala nang kuskus balungos ang impeachment. Pero ano yung ginawa? They archive it. Diba? To the point na bakit, ito, magtataka kayo, bakit nyo susuportahan, ang sinabi ng Supreme Court, magkakaiba kayo ng trabaho. You have a co-equal branches. Iba yung trabaho ng legislative, iba yung trabaho ng executive, iba yung trabaho ng ganito-ganyan. Diba? Magkakaiba kayo. And para-pares kayo ng kapangyarihan. Co-equal branches. So, bakit makikialam si legislative kay executive? Bakit makikialam si judiciary kay legislative kay executive? Ganyan-ganyan. Hindi pwede yun. Senado kayo, may kapangyarihan kayo over the impeachment. So, bakit kayo nag-base sa Supreme Court? Alright. Many people, many of you will say,
You know, Mima, impeachment kasi, yung Senate kasi, ano yan tawag dito, yung Supreme Court kasi is highest court of the land. Totoo naman. Pero they have a separate power in terms of impeachment. Dahil in the first place, impeachable officials din naman yung mga nandyan sa Supreme Court. Understand? Understood? Mga minamahal? Diba? Anyway, going back sa ating topic, rather than they want to control over the Senate Blue Ribbon Committee, I think one of the reason kung bakit gusto na nila mapatalsik agad-agad or marigudon itong sa Senate President Tito Soto, kung totoo man ang mga chismis, it is because of impeachment. Kasi alam nilang pwedeng mag-proceed ang impeachment. Gets ninyo? Alright. Continue. Sabi dito, very devious. Wala pang hearing ang Blue Ribbon ni Ping Lacson. Gusto ng ilan mapalitan agad. What are they so afraid of? Yan nga din yung tanong ko Ano yung kinakatakot nila? Kasi ba, dahil ni-reveal ng attorney ng mga diskaya na si Marcoleta ang nag-utos na dapat 2022 onwards lang ang banggitan ng mga kongresista? I have a proof. I have a proof. Mga minamahal, let's watch this. Again, for the second time. Sabi lang ng Senado sa invitation nila, July 2022 to present. Bakit naman siya lalabas doon? Yun lang ho yung hinihingi ng Senado Ngayon, kung hihingi ulit ang Senado at ng Congress, siguro yun yung tamang panahon para magsabi siya. Pero naunggat na yung sabi. Alright. Did you hear that, mga minamahal? Coming from the attorney of the Diskaya family na sinabi, ito yung utos So, hindi kami, wala kaming tinatawag na selective amnesia. Ba't nyo binabash na mayroong selective amnesia ang mag-asawa? Inutos ni Marcoleta. That's why, mga minamahal, they have to control over the Senate Blue Ribbon Committee. Kaya ngayon pa lang, gumagawa na sila ng way patalsikin itong ating panibagong Senate President na si Tito Soto. Natatakot sila na baka 2016 onwards ay imbestigahan din. And you know what, mga minamahal? What is the most exciting part here? Baka kasama or kasabwat or nakinabang din sila. Naguhugas kamay That's why, very important itong Executive Order 94 ng ating Presidente. Although medyo kulang sa pangil yung Executive Order na yun, but masasabi ko na may lakas to para masampahan ng kasong plunder ang mga involved sa anomalies, sa anomalya ng flood control. Alright, continue. Sabi pa dito, nung umaga mismo kailan ba naging Senate President ito si Tito Soto? Sunday, Monday. Monday, right? Mga minamahal, Monday. So, isang linggo. Diba? Isang linggo pa lang. Dito umaga mismo sa Senate President Pro Tempore at Blue Ribbon Committee Chair Pantelo Lacson ang kumontra sa ulat. Umano'y nangangalap sa Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano ng boto para agawin ang Senate Presidency. So kung si Alan, matik na. Certified DDS si Alan Diba? Okay. Samantalang umani ng suporta si Soto mula sa ilang netizen na nagpahayag ng pagkadismaya sa posibilidad na panibagong kodita. Talagang, kung ako yung tatanungin, dapat buwagin ng Senado Diba? Wala Presidential tayo Diba? Wala na, hindi naman tayo parliament Dapat sana i-push to yung charter change. Mawalan ng power ang 24 senador na yan. Pantay-pantay na kapangyarihan sa lower and upper chamber. Yan dapat yung i-push to natin para maiwasan yung kahihiyan ng Senado Kasi nakakahiya. Alam niyo kung bakit ginadjit ang mga senador na to? Kasi they have a power over the lower chamber. That's why na pag gusto nila magpalit, papalit agad. Kapag mayroong botohan, makakapag-decide agad sila kasi may kapangyarihan sila. Unless, kung magkakaroon tayo, yung same power ng Congress,
at same power sa Senate. Kumbaga yung boto ng Senado tapos boto ng Congress ay iisa. Doon talagang medyo wala na silang kapangyarihan kasi gano'n nga ba kadami ang mga kongresista, right? 'Di ba mga minamahal? So that's why parang ayaw nila ditong tinatawag na charter change. Ngayon, ayaw nyo ng charter change, magpakatino naman kayo. Ayusin naman ninyo yung trabaho ninyo para hindi mapikon ang mamamayang Pilipino. Continue. Sabi dito, should that happen, please fight it. Make the voting done in plenary. Para malaman namin kung sino ang 15 ang muling babaliktad. Tito Sen called the public to protect the Senate. They are afraid of the truth. Masyadong malalim ang ugat nito. Yun naman talaga yung totoo eh. Sobrang lalim ng pinanghuhugutan nitong mga senador na to. Actually, kung ako yung tatanungin ninyo, they want a control over the Senate Blue Ribbon Committee. Ngayon, sabi ng ating kaibigan, why Alan Peter Cayetano wants to be Senate President and how he will fail. Sabi ng ating kaibigan to, over the weekend, the political charter was buzzing about the Senate coup against the one-week-old majority of Tito Soto. Gusto ni Cayetano, ni Marcoleta at ng DDS Black maging majority ulit. That's why one of the reason maging majority para masunod ang DDS script nila na binigay nila kay Sara and Curly Discaya. But the attorney of Curly and Sara Discaya revealed also na it was just Marcoleta insinuating them. Diba? Si Marcoleta yung nag-utos sa lahat. Kumbaga sa madaling sabi, siya nga ang ghost. I mean, script writer. Diba? Although hindi niya naman sinabi na ganito yung gawin mo mga Diskaya, ilaglag sa ganito ganyan. Pero nandun yung script eh. Ano yung script? Na dapat 2022 onwards. Boom! Bombshell. Right? Okay. Sabi dito, admittedly, Soto's Senate presidency is fragile one. With 15 votes in his favor, only 4 need to defect to topple him. And part of the 15 votees that Soto has included perceived the Senator Mark Villar, Camille Villar, Pia Cayetano, and the sister of Alan Cayetano. In all 3 defect to APC, that will give him 12 votes, which is not enough to topple Soto. This is stalemate in favor of status quo. So, he would need to poach one more tilt to balance. And could he? I doubt it. Ito yung sinasabi ng kaibigan natin The reason why Soto was originally a strong contender for the Senate presidency back in 28-29 is because Soto had following factors in his favors. Ano yung mga following factors dito kay Soto? He has a nationalist people coalition bloc composed of Win Gatchalian, Lito Lapid, J.V. Ejercito, Lauren Nergarda, and Soto himself. So he had backing of most of the seatmates bloc, led by Zubiri, who was ousted by Cheese, and harbors a grudge against Cheese. The members of NPC overlap with this bloc, namely Win, Lauren, and JV. So, guys, bakit ko ito binabasa? Kasi maganda yung pinapoint out ng ating kaibigan. Number 3, most importantly, Soto was under BBM Alyansa. Alyansa's late and so was expected to be carried by senator who ran under an Alyansa like Erwin Tulfo. So the problem back in July was BBM was nonchalant or not gung-ho intervening the Senate presidency kasi hindi naman kasi nakikialam mga ating presidente. So senators who are looking for guidance, which include the Tulfo brothers, did not get a signal, defaulted to not rocking the boat. Kulang lang kasi ng signal from the president. Kasi hindi naman kasi mahilig makialam ang ating president sa mga issue. Kasi iba naman yung kanyang trabaho. Diba? That is especially because Cheese has delivered to most of them through the 142 billion peso budget insertion. But last week,
Given the rude maneuvers of Rodante Marcoleta by not informing the furnishing copy of Discaya's affidavit to the rest of the co-equal senator and clearly foisting a Duterte propaganda with the Discaya only focusing on 2022-2025, the House of Marcos gave a signal it's time for Escudero, Marcoleta, and Duterte block to go. Diba? Kasi napikon na ang ating presidente. Diba? As I've stated in my previous write-up that personal controversies of Chis Escudero being connected with the flood control contractor was also a big factor of coup d'etat, diba, ng Regodon dito sa Senate. And the question now, how can Alan Peter Cayetano confidently mount a coup when his own Baluarte Taguig City soon will be in the spotlight? Diba? Kasi pwedeng mapunta yung issue dito kay Alan Peter eh. Kaya dapat tumahimik ka kung ayaw mong ikaw yung malagay sa hot seat. Ang sabi ng 20 Bird ko, madami ng connection na naungkat ang iba't ibang mga senador tungkol sa sariling connection ni Alan Peter with the Discaya. So, how come na ikaw yung magiging Senate President ng bansang Pilipinas, the fact that you have a connection with the Discaya's firm? Diba? Including nga po dito sa issue ng flood control anomalies. So, maybe, matitrick ka dyan. Maybe, masisira ang reputation mo. Diba? Okay. Sa sumbong, sa Pangulo website alone, there are 8-9 flood control projects by the Discayas companies such as St. Timothy and Alpha Omega. And look at the huge whooping amount of numbers. Collectively, for 2022 to 2024, the Discaya companies brag almost 1 billion peso in Taguig. Taguig pa lang. So meaning, may connection nga. Diba? Kung totoo ang sinasabi ng mga Discayas na 30% SOP ng mga politiko, that's 300 million going to a politician. So how can Alan Peter poach one more senator in his favor when JV Ejercito is known as the good one? Win Gatchalian is known for the fiscal discipline. And the Tulfo brothers are known for anti-corruption. Why would they support a candidate for Senate President in Alan Peter Cayetano who was also issue on past corruption controversies such as the overpriced 50 million SEA Games Cauldron? Kaya nga 'di ba, ang tawag kay Alan Peter Cayetano ay Caldero King. So any senators who wants to be protected the failing reputation of the Senate should think twice in voting for Alan Peter Cayetano. So this is a friendly reminder, mga minamahal, that you should not vote Alan Peter Cayetano, especially the DDS senador na talagang pinupush to itong si Alan dahil masisira ang reputation ninyo. And also, sira na nga yung reputation ng Senate, sisirain pa ninyo. So first, himself is controversial and we will be implicated in the coming weeks. Second, kakapalit lang ng leadership tapos magkokodita ulit. Nagmumukhang unstable at walang credibility ang Senado, lalo sa leading to its trust and plunging much faster. You have been forewarned, my dear senators. Let stability rule for now and let the Senate regain the confidence of the public, or otherwise the movement to abolish the Senate and create unicameral parliament will gain more tractions. That's what I'm saying, mga minamahal. We should abolish the Senate in the first place. Matagal na sana nating ginawa. 'Di ba? Tapos ngayon lang natin may isip na dapat ginawa na natin yan. Okay, bigyan pa natin sila ng chance. I-prove nila na itama ang kanilang pagkakamali. Bigyan pa natin sila ng chance. Pero if they will fail, mga minamahal, dito na natin gawin. Itong binabalak natin na i-abolish ang Senado, i-push to natin ang unicameral parliament. 'Di ba? Para magkaroon lang ng systemic na leadership na kung saan walang mataas, walang mababa. 'Di ba? Para-paras ang kapangyarihan ng lower and the upper chamber. Nanggigigil ako. Kasi talagang nawawala na ng trust ang Senate. Dahil sa katarantaduhan ng mga putang inang to. Kaya nakakagigil. Gusto kasi nila magkaroon ng ng control over their narrative. Diba? Gusto nila sila na susunod. Kupal ba kayo?
Alright, mga minamahal, kayo ano masasabi ninyo? Yeah? Sumakit ang ulo ko? Anyway, it's me again, Alicia nyo. Mga minamahalan, pahingin lang ako ng comments, likes, and share. And also, don't forget to click the subscribe. And always, hit po ninyo ang notification bell para lagi kayong na-update sa mga video na ina-upload natin time to time. So, i-comment ninyo yung mga narrative and thoughts ninyo. Binabasa ko yan palagi. So, sa comment din ninyo, mag-suggest din kayo ng next na ita-topic natin. Yun lang at ingat, mga kababayan.